Ito si Rick. Ayaw niyang kunan ng video ngayon pero pinindot mo ulit ang play at heto si Rick na nakasakay na sa Titanic, ang pinakamalaki at pinakamarangyang barko noong panahon nito. Hindi pa alam ni Rick na ang paglalakbay na ito ay maitatala sa kasaysayan bilang isa sa pinakamalalang bangungot sa karagatan. Ang barko, na halos 300 metro ang haba at kasing taas ng isang gusaling may maraming palapag, ay kamangha-mangha. Kasing haba ito ng 3 football field at itinayo ito mahigit 100 taon na ang nakalilipas. Sa mga itaas na kubyerta, may musika, mga restaurant at mga mararangyang lounge. Ang mga mayayamang pasahero ay umiinom ng champagne, sumasayaw at nasisiyahan sa pagsakay. Isa itong lumulutang na palasyo kung saan ang bawat gabi ay parang isang bola. Si Rick, syempre, ay wala roon. Ang kanyang cabin ay nasa ibaba, nasa 2 klase, masisikip na higaan, ingay, amoy ng pagkain at pawis. Walang luho dito, tanging mga murang upuan at maraming pasahero lamang. Mula sa kubyerta, nakita ni Rick kung gaano kabilis ang pag-usad ng barko. Sa paghahanap ng mga record, hindi bumagal ang kapitan sa kabila ng mga babala tungkol sa mga iceberg. Ang kumpiyansa sa hindi paglubog ng barko ay nagpakalma sa lahat, ngunit bigla, sa gabi, isang mahinang kalabog ang narinig. Isang iceberg ang kumiskis sa gilid ng Titanic na nagbukas ng mahahabang butas sa katawan ng barko. Nagising si Rick at ang sahig sa ilalim ng kanyang mga paa ay nagsimulang kumiling. Sa una, inakala niyang ito ay isang aksidenteng aberya sa isang palapag, ngunit mabilis na tumaas ang tubig sa ibaba. Nataranta ang mga tao at tumakbo sa mga pasilyo. Para sa mga pasaherong nasa 2 klase, maraming pinto ang nananatiling sarado at hindi sila makatakas. Mayroong mahigit 2,200 tao na nakasakay, kabilang ang mga pasahero at tripulante. Ngunit sapat lamang ang espasyo sa mga lifeboat para sa kalahati sa kanila. Hindi maiiwasan ang sakuna. Sinugod ni Rick ang karamihan at lumabas sa ibabaw, ngunit nawalan siya ng oras at ang mga lifeboat ay ibinababa na sa dagat. Sa itaas na kubyerta, tumutugtog pa rin ang orkestra at hindi alam ng mga eleganteng babaeng nakadamit ang laki ng panganib. Sa puntong ito, nagsimula na ang mga unang pagkamatay na nalunod sa kanilang mga cabin. Ang malungkot na katotohanan ay ang mga bulkhead ng hull ay hindi umabot hanggang sa itaas. Tumagas ang tubig mula sa isang kompartamento patungo sa isa pa at ang barko ay napahamak kahit na tila hindi lumulubog. Pinanood ni Rick habang umaalis ang mga lifeboat na halos walang laman. Nagtalo ang mga tao kung sino ang uupo, ngunit walang nauupo si Rick kaya naiwan siya sa kubyerta. Tumagilid ang barko at nagsimulang dumulas ang mga tao at nahulog sa tubig. Kumapit si Rick sa isang metal na handrail at naramdaman ang pagyayelo ng kanyang mga kamay dahil sa lamig. Lumangit-ngit ang barko. Sa ilalim ng napakalaking presyon, nabasag ang metal at nahati ang Titanic sa kalahati. Nahulog si Rick sa nagyayelong tubig kasama ang daan-daang iba pa. Malapit na magyayelo ang temperatura ng tubig. Hindi nagtatagal ang isang tao sa ganitong lamig. Sa loob ng 15 minuto, namamanhid ang kanilang mga kalamnan at sa loob ng 1 oras, karamihan ay namamatay sa lamig. Nakahanap si Rick ng life jacket. Ngunit hindi nito napigilan ang kanyang ulo na mapunta sa ibabaw ng tubig at nabulunan si Rick sa bawat alon. Ang pagkakataong maligtas ay naging isa na namang pagdurusa. Humawak si Rick ng isang bar ice, sinusubukang kumapit. Sinunog ng tubig ang kanyang katawan, nanginginig ang kanyang mga braso at hindi na sumusunod ang kanyang mga kalamnan. Hinawakan ng mga pulikat ang kanyang mga binti at bawat galaw ay naging pahirap. Walang awang ang pisyolohiya ng lamig. Sa una, mabilis at magulo ang paghinga ni Rick, pagkatapos ay bumagal at doble ang bilis ng tibok ng kanyang puso. Pagkatapos ay sumuko ang kanyang utak at isang maling pakiramdam ng init ang pumapasok. Maririnig ang mga sigaw ng daan-daang tao sa paligid, ngunit pagkalipas ng ilang minuto ay nagsisimula na silang maglaho. Ang katahimikan ay mas nakakatakot kaysa sa ingay. Karamihan sa mga tao ay mabilis na namamatay. Tumingala si Rick sa langit, mayroong isang malinaw at mabituing kalangitan, isa sa pinakamagandang nakita kailanman. Ang kaibahan sa katatakutan sa paligid niya ay lalong nagpapatakot sa nangyayari. Nanghihina ang katawan ni Rick, lumapot ang kanyang dugo, bumagal ang kanyang puso, tumigil sa pagtugon ng kanyang mga kalamnan. Kumapit siya sa isang piraso ng pinto, ngunit tuluyan nang nawala ang kanyang lakas. Sa wakas, binitawan ni Rick ang pinto at tahimik na lumubog sa ilalim, sumisid sa madilim na tubig. Sa mahigit 2,000 taong nakaligtas, wala pang kalahati ang naligtas. Ang Titanic ay mananatiling simbolo ng labis na kumpiyansa at kahinaan ng buhay ng tao magpakailanman. Mag-subscribe kay Rick, kailangan niya ng lakas.